Diyos ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa'yo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigat di kong mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin sa panalangin ang kapayapaan sa mundo, ang intensyon para sa mga OFW, para sa mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon, upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Anong gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin.
Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nanais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Di ba't sadyang may kapwang sarili dapat kainan ang pagsisilbi at mamangha ligaya'y tadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mangdaraya, mga mangangalo niya o kay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Kwasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kahapon po pinagnilayan po natin ang pinakamahalagang utos at sinabi natin na napakahalaga na gawin natin ito. Kung hindi man natin magawa ang lahat, magawa natin yung pinakamahalagang utos. Sapagkat kung magagawa natin yung mga hindi naman kahalagahang mga utos at makakalimutan natin ang pinakamahalagang utos ng Diyos, ay sayang lang ang ating mga efforts. Baka matulad tayo sa mga scribe at mga Pariseo na ayon sa ating Panginoong Hesus ay kulang ang pagsunod sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa atin, di ba, kung ang kabanalan o pagsunod ninyo sa Diyos ay katulad lang ng pagsunod ng mga skriba at ng mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kulang ang kanilang pagsunod sa Diyos. Bakit? Dahil yung pinakamahalagang utos, hindi nila nagagawa ang mahalin ng buo ang Diyos. Ngayon naman sa ating pagninilayan naman po natin ng dapat na mayroon tayo kapag tayo nananalangin. Sapagkat baka dasal tayo ng dasal, hindi naman nakalulugod sa Diyos ang ating mga panalangin. Sayang lang din ang efforts natin. Baka matulad din naman tayo sa mga hindi mapupunta ng langit pagdating ng panahon na magsasabi daw sa Panginoon ng ganito, Panginoon,
kumain kami, uminom po kami kasama ninyo. Nangaral po kayo sa mga lansangan namin. In other words, Panginoon, nagsimba kami, nangumunyon kami. Nakinig kami ng mga aral mo. So hindi porke nagsisimba tayo ay nagsisimba na talaga tayo. At hindi porke nananalangin tayo ay nananalangin na talaga tayo. Sapagkat may tunay at totoong pagsimba at pananalangin na kalugod-lugod sa Panginoon natin. Yan po ang makikita natin sa ating gospel reading. Maliwanag na 2 tao ang nagpunta sa templo para manalangin. Pero hindi parehong kinalugdan ng Diyos. Ang kinalugdan lamang ng Diyos ay yung publikano, and therefore ang panalangin ito. Hindi ang Pariseo, and therefore ang panalangin ito. So mayroong mga panalangin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon natin. Gusto ba natin na magkaganon din tayo? Na nagsisimba, nagdarasal tayo? Hindi pala ito kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat po matuto tayo sa naging pagkakamali ng Pariseo dito. Kung mapapansin po ninyo, hindi naman niya kinakausap ang Diyos sa pagdarasal niya. Ang kinakausap niya ay ang sarili niya. At kung ang pagdarasal ay pagpupuri sa Diyos, hindi niya pinuri ang Diyos. Ang pinuri niya dito ay ang sarili niya. Inisa-isa niya na parang litanya. Ang mga ginawa niyang mabuti na para bang ito'y utang na loob pa ng Diyos sa kanya. Nakalimutan niya na kaya siya nakapagbibigay ng ikapo, kaya siya nakapag-aayuno ay dahil sa biyaya ng Diyos ay binibigay sa kanya. Lagi po nating tatandaan yun, ha? Huwag nating kakalimutan yun. Ano man ang mabuting nagagawa natin ay dahil pa rin sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sabihin naman natin mahal na mahal natin ng Diyos, tayo ang siyang unang minahal ng Diyos. Hindi naman natin siya mamahalin, kundi naman tayo minahal eh. Ang pagmamahal natin sa Kanya ay tugon lamang sa pagmamahal niya sa atin. Ikinumpara pa niya ang kanyang sarili sa iba, na itinaas niya ang kanyang sarili at ibinaba naman ng iba. Sa madaling salita, mayabang siya. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, Kawikaan 16 at 5 at marami pang sipi pero ito muna yung sabihin natin. Kawikaan 16 and 5. Anong sabi doon? Kinamumuhian ng Diyos ang mga mayabang. Ang pagkamuhi ay kabaligtaran ng pagiging kalugod-lugod. Pag nalulugod ang Diyos sa atin kapag tayo nananalangin, natutuwa siya sa pinapahayag natin. Pero kapag namumuhi ang Diyos, naiinis siya, nasusura siya. Tayo man naiinis, nasusura tayo sa mga sinasabi ng isang taong mayabang, di ba? Naalibadbaran tayo. Ayaw nating makinig. But of course, hindi naman ganun ka-negatibo ang Diyos sapagkat kahit tayo mayabang, minamahal pa rin naman tayo ng Diyos. Pero wag tayong aasa. Napapakinggan niya ang ating panalangin. Sapagkat an answered prayer can be considered an achievement. And any achievement can boost our pride. Kapag may achievement tayo, makapagdadagdag yun ng yabang natin. Kaya hindi pababayaan ng Panginoon na dinggin ang ating panalangin sapagkat yun ay makapagpapalala pa ng yabang natin. Iisipin natin, mabuti kasi tayo kaya tayo binigyan ng Diyos ng hinihingi natin sa panalangin. Iisipin natin na mahaba kasi ang ating panalangin kaya ibinigay ng Diyos ang ating... Hindi ganun Hindi ganun. Kung kinakailangan hindi dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin, kung yun ang kinakailangan upang mabasag niya ang yabang natin, yun ay gagawin niya sa atin. Kaya kung ang ating mga panalangin ay permis na hindi binibigay ng Panginoon, i-check natin ang ating sarili. Baka mayabang tayo. Baka mataas ang tingin natin sa ating sarili at mababa ang tingin natin sa ating kapwa-tao. Baka naman din kinakaya natin madalas ang lahat kung kaya't hihiling lamang tayo sa Panginoon paminsan-minsan. Hindi talaga natin siya tinatawagan ng palagian sapagkat all the while ay believe tayo sa yaman natin, sa kakayanan natin, sa diskarte natin, sa connection natin, sa lakas natin. Sapagkat ang yabang talaga ang siyang maglilimita ng ating pananalangin. Kasi ang yabang ang siyang magsasabi sa atin, aminin man natin o sa hindi, kaya natin kahit wala ang Panginoon natin. Maging mapagkumbaba po sana tayo sa ating mga panalangin upang pakinggan talaga ng Diyos ang ating mga panalangin dahil yun ang tunay na panalangin. Whenever we remember who God is and who we are in prayer, tayo tao lang, makasalanan, wala tayong may pagmamalaki, wala tayong ginawang kabutihan, ang Diyos ay walang kinalaman, lahat ay utang natin sa Kanya, na wala tayong magagawa kung wala siya, na umiiral tayo dahil nandiyan siya, na ang lahat ng bagay na meron tayo ay dahil sa Kanya. Yun ang dapat na maging disposisyon natin sa bawat panalangin. Ito man ay pagpupuri at paghingi ng blessing sa Panginoon natin.
Nakakatuwa nga po tayo minsan, pinagtatalunan pa natin kung ano yung magandang posture sa pagdarasal, kung dapat pa nakaluhod, kung nakatayo ba, kung nakalahad ba ang kamay, kung nakatingala ba, nakasayad ba ang mukha sa lupa. Minsan pati pagdarasal ng Ama namin, sa likop ba, naka-praying position ba ang kamay natin, o nakalahad ba ang nakatatawa tayo sapagkat isa lang naman ang best posture kapag nananalangin tayo, yung posture ng puso natin. At yun ay ang kapakumbabaan natin. It's the best posture of our heart. And that posture of our heart moves the heart of God. Kaya sana, sa bawat pagdarasal natin, sinecheck natin ang puso natin. At dahil sinasabi ng banal na kasulatan that our heart is deceitful in many ways, hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo upang ilandad sa atin ano ang mali sa puso natin, upang may kapakumbabaan natin itong baguhin. Nang sa gayon, maging karapat-dapat ang ating puso sa pananalangin. Maalis nawa sa ating puso yung mga balakid na humahadlang para maging karapat-dapat sa Diyos ang ating mga pananalangin. Tandaan po natin nilikha ng Diyos ang mundo, ang sanlibutan mula sa kawalan. Kaya hindi malayong lumikha din ang Diyos ng mga mabubuting bagay sa ating buhay mula din sa ating kawalan o mula sa ating kapakumbabaan. Diyos sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo di ko. ringgin ng Diyos ang Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo akong maging mapagkumbaba. Alam ko ito'y grasya na ibibigay mo sapagkat ito ang nagiging dahilan upang kami at ang aming mga panalangin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Makita nawa namin lagi ang aming disposisyon na walang maipagmamalaki sa iyo. Ang lahat ng meron kami dahil sa iyo. At ang dalas namin, ang daming beses namin nag-aasala na kung hindi dahil sa awa mo, wala na kami. Ito nawa ay laging makintal sa puso namin nang sa gayon ay itaas mo kami sa pananalangin. Mula sa pagiging mapagkumbaba sana namin, mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, kung mapagkumbaba tayong lalapit sa Kanya at nagpapaubaya sa kalooban niya, gaano man kahalaga ang hinihiling natin sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
sa iyo ang handog na ito. Muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo't paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa'yo makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ayon maging tagapagpahiwatig ng pansalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pag-asaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pagugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sino sana aking kalumhan at patawarin mo ang aking kasalanan, mga kasalanan ko'y kinikilala, di malilimutan, laging naaalala. Ako ay linisin, sa sala ay hugasan, ako'y puputi ng lubos-lubusan, galak at tuwa ko ay puspupusin, butong naghihinay muling palalakasin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagkasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong inisay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay ninyo. Naging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang siramin.
Magsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal